Patay na ang asawa mo. Malamig na anunsyo ng doktor habang ang hawak kong plansyado niyang barong ay nahulog sa sahig. Namatay siya hindi sa trabaho, kundi sa mismong kama ng kanyang kabit na si Zorayla. Habang ako'y nagluluksa, itinaboy ako ng aking biyenan na parang basahan sa sarili kong bahay. Inangkin nila ang lahat, pero hindi na ako ang dating Jirel na sunod-sunuran. Kung akala nilang tapos na ako, paano kung ang mismong kamatayan niya ang magbubunyag ng kanilang mga kasalanan? Pumanaw na po ang asawa ninyo, Mrs. Villacortes. Binawian siya ng buhay 1 oras na ang nakalilipas sa isang pribadong penthouse na nakapangalan sa isang nagngangalang Zorayla. Ang mga salitang yon ay tila mga matatalim na yelong itinusok ng mariin sa utak ni Jairel, nagpapamanhid sa kanyang buong pagkatao, habang paulit-ulit na umuukit ang mensaheng iyon sa kanyang diwa. Nanatiling nakatitig ang kanyang mga mata sa plansang mahigpit na hawak ng kanyang nanginginig na kamay. Ang nakakapasong init nito ay patuloy na gumagapang sa mamahaling tela ng barong na kanina pa niya pinapakinis. Bukas sana ang ika-10 anibersaryo ng kanilang kasal. Inabot siya ng madaling araw sa pagbuborda ng mga pinong detalye sa dibdib ng damit na ito. Tinitiis ang pagbabaon ng karayom sa kanyang mga daliri dahil gusto niyang maging perpekto ang asawa sa kanilang espesyal na araw. Ngayon, ang lalaking pag-aalayan sana niya ng lahat ng pag-ibig at sakripisyo ay naging isang malamig na bangkay sa kama ng ibang babae. Ang malamlam na ilaw ng ospital ay tila nagpapabigat lalo sa hangin sa loob ng pribadong kwarto, morgue. Dahan-dahang lumapit si Jirel sa higaan kung saan nakahimlay ang walang buhay na katawan ni Ravero. Wala siyang naramdamang lakas upang sumigaw o magwala. Ang sakit na pinakamatindi ay ang sakit na hindi kayang ilabas ng boses. Unti-unting umangat ang kanyang kamay, ang mga daliring tadtad ng kalyo at maliliit na sugat mula sa pananahi ay nangangatal na dumampi sa namumutlang kamay ng kanyang asawa. Ang lamig ng balat nito ay nanuot hanggang sa kanyang mga buto. 10 taon niyang inalagaan ng lalaking ito. Pinili at inihanda ang bawat bitamina nito. Pinlansya ang bawat lukot sa damit nito. Ngunit sa huling sandali ng paghihingalo, hindi man lang siya ang hinanap nito. Inabot ng isang nurse ang isang maliit na plastic bag na naglalaman ng mga personal na gamit ni Ravero mula sa pinangyarihan ng insidente. Nang buksan yon ni Jirel, bumulaga sa kanya ang isang gusot na polo shirt na hindi niya kailanman binili o inihanda at ang masangsang na amoy ng mamahaling pabango ng pambabae na kumapit sa tela. Sa ilalim ng damit, may isang maliit na bote ng gamot na walang anumang tatak. Wala yon sa listahan ng mga inireseta para sa puso ng kanyang asawa. Bago pa man niya masuri ang nakapagtatakang bote, ang matalim na pagbagsak ng mga takong sa sahig ng pasilyo ay nagpalingon sa kanya. Dumating si Doña Virilla, ang ginang na kailanman ay hindi siya tinanggap bilang manugang. Ang mukha ng matanda ay hindi kakikitaan ng luha o pangungulila para sa namatay na anak, kundi ng nag-aapoy na puot na nakatuon lamang kay Jirel. Walang anumang pasintabi, isang marahas na palad ang sumalpok sa pisngi ni Jirel, nag-iwan ng nakakapasong hapdi at nagpatabingi sa kanyang mukha. Ang kalupitan ng puwersang iyon ay nagpabagsak sa kanyang mga balikat. Subalit nanatili siyang nakatayo. Yakap-yakap ang plastic bag ng mga gamit ng asawa. Wala kang kwentang asawa. Pinatay mo sa pagod ang anak ko. Mabagsik na pambibintang ni Doña Virilla. Ang mga mata nito ay nanlilisik sa galit. Wala kang ginawa, kundi ang humingi ng pera at magpabigat sa pamilya namin. Kung inalagaan mo siya ng maayos, hindi siya aabutin sa ganito. Linta ka, at hanggang ngayon ay nagbibigay ka pa rin ng kamalasan sa apelyido namin. Bago pa man makasagot si Jirel at maipagtanggol ang kanyang sariling dangal, bumukas muli ang pinto. Isang babaeng nakasuot ng eleganteng itim na bestida ang pumasok ng may taas noong tindig, si Zorayla.
Wala sa hitsura nito ang isang nagluluksa. Bagkus, para itong isang reyna na dumating upang kunin ang kanyang korona. Ang paningin ni Jirel ay agad na napako sa kumikinang na kwintas na diamante na nakasabit sa leeg ni Zorayla. Pamilyar na pamilyar yon. Iyon ang alahas na nakita niya sa resibo sa bulsa ni Raveiro noong nakaraang buwan. Ang regalong inaakala niyang ibibigay sa kanya para sa kanilang anibersaryo. Ang katotohanan yon ay tila isang malaking kamay na sumakal sa kanyang lalamunan. Pinipigilan siyang huminga. Sa isang iglap, ang inaasahang galit ni Doña Virila sa kabit ng anak ay hindi nangyari. Sa halip, lumapit ang matanda kay Zorayla at mahigpit itong niyakap na para bang ito ang tunay at nag-iisang asawa na nangangailangan ng pagkalinga. Ang eksenang iyon ay tuluyang nagpaguho sa natitirang piraso ng katinoan ni Jirel. Nakatayo siya doon bilang legal na asawa, bilang babaeng nag-alay ng isang dekada ng kanyang buhay, ngunit siya ang itinuturing na estranghero at salot. Palabasin niyo ang babaeng yan dito. Malamig na utos ni Doña Virila sa mga gwardya ng ospital habang nakahawak pa rin sa balikat ni Zorayla. Wala siyang karapatan sa anak ko. Huwag niyo na siyang papapasukin kahit sa burol. Ang mabibigat na kamay ng mga gwardya ay humawak sa magkabilang braso ni Jirel upang kaladkarin siya palabas ng silid. Hindi siya nanlaban. Ang kanyang buong katawan ay naging kasing bigat ng tingga at ang kanyang kaluluwa ay tila ninakaw mula sa kanyang dibdib. Habang isinasara ang pinto, ang huling nakita niya ay ang pagngisi ni Zorayla, isang nangiting puno ng tagumpay. Itinulak siya palabas sa malamig na pasilyo, mag-isa, walang asawa, walang pamilya, at puno ng katanungang nagpuputik sa kanyang isipan. Naging isang malaking katatawanan ba ang buong buhay niya? May halaga ba ang lahat ng paglunok niya sa kanyang pride, alang-alang sa pagmamahal? Habang unti-unting napapasandal ang kanyang nanghihinang katawan sa malamig na pader, hindi niya napansin ang isang matangkad na lalaking nakasuot ng formal na itim na suit na nakatayo sa di kalayuan. Ang mga mata ng lalaking yon ay tahimik na nakamasid sa kanya, puno ng isang malalim na awa at pag-unawa. Tila ba matagal na nitong alam ang unos na wawasak sa kanyang mundo. Huwag mong dungisan ang kabaong ng anak ko ng iyong mga peking luha, Jirel. Ni hindi ka nararapat na tumapak sa harapang ito. Ang boses ni Doña Virila ay tila isang latigo na humahagupit sa katahimikan ng punerarya. Ikatlong gabi na ng pagsisiyam para kay Raveiro, ngunit para kay Jirel, ang bawat segundo ay tila isang habambuhay na pagpaparusa. Nakaupo siya sa pinakahuling hilera ng mga upuan, malayo sa marangyang kabaong ng kanyang asawa. Ang kanyang suot na itim na damit ay luma na at kupas, kabaligtaran ng mamahaling sutla na suot ni Zorayla, na ngayon ay komportableng nakaupo sa tabi ng kanyang biyenan. Ang bawat bulong ng mga nakikiramay ay tila mga bubuyog na sumusurot sa kanyang pandinig, mga mapanghusgang salita na sadyang pinalalakas upang kanyang marinig. Ang amoy ng mga bulaklak at ang usok mula sa mga kandila ay tila sumasakal kay Jirel. Pinagmamasdan niya si Zorayla na abala sa pag-aasikaso sa mga bisita, suot ang maskara ng isang nagluluksa ngunit matapang na biyuda. Ang bawat yakap na ibinibigay ni Doña Virila kay Zorayla ay isang malinaw na mensahe. Sa loob ng silid na ito, si Jirel ay isa lamang anino na hindi dapat naroroon. Alam niyo ba? Maririnig ang malakas na boses ni Doña Virila habang kinakausap ang mga maimpluwensyang kaibigan ng pamilya. Ang aking kawawang Raveiro ay labis na nagdusa sa loob ng 10 taon. Pinakasalan niya ang babaeng iyan dahil sa awa. Ngunit anong napala niya? Walang katapusang panghihingi ng pera para sa pamilya niya sa probinsya. Si Zorayla ang tanging nagbigay sa kanya ng katahimikan at inspirasyon sa negosyo. Siya ang tunay na katuwang ng aking anak. Ang mga kasinungalingang iyon ay tila mga punyal na bawat isa ay bumaon
sa puso ni Jirel. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang ipagsigawan na siya ang gumigising ng madaling araw upang ihanda ang lahat ng kailangan ng asawa, na siya ang nagtiis sa lahat ng panlalait para lamang mapanatili ang kapayapaan sa kanilang tahanan. Ngunit ang kanyang boses ay tila nanuyo sa kanyang lalamunan. Ang pangangatog ng kanyang mga tuhod ay hindi na niya mapigilan nang subukan niyang tumayo upang lumabas at huminga ng sariwang hangin. Ang buong paligid ay biglang umikot. Ang liwanag ng mga chandelier ay tila naging malalabo at mabilis na gumagalaw. Bago pa man tuluyang bumagsak ang kanyang katawan sa malamig na sahig, naramdaman niya ang isang matibay na bisig na sumalo sa kanyang baywang. Isang banayad, ngunit matatag na suporta na nagligtas sa kanya mula sa kahihiyan. Pagmulat ng kanyang mga mata, ang mukha ni Attorney Ziven Calderon ang bumungad sa kanya. Ang mga mata nito, na kanina pa nakamasid mula sa dilim, ay punong-puno ng malasakit na hindi niya nakuha mula sa kanyang sariling pamilya. Narito, uminom ka muna ng tubig. Huwag mong pilitin ang iyong sarili. Malumanay na sabi ni Ziven habang iniabot ang isang baso ng maligamgam na tubig. Ang kanyang boses ay tila isang mahinahong himig sa gitna ng magulong. Ingay ng puot. Lumingon si Doña Virilla sa kanilang direksyon. Ang kanyang mukha ay napuno ng pandidiri. At sino naman ang lalaking ito? Mukhang mabilis ka talagang makahanap ng kapalit ng anak ko, Jirel. Hindi pa man naililibing ang asawa mo. May bago ka na agad na tagapagtanggol? Tumayo ng tuwid si Ziven, inilagay ang sarili sa pagitan ni Jirel at ng matanda. Ako si Attorney Ziven Calderon, ginang. Narito ako hindi bilang isang kaibigan, kundi bilang isang saksi sa katotohanan. At kung sa tingin nyo ay maaari nyo na lang tratuhin ng ganito ang legal na asawa ni Ginoong Villacortes, nagkakamali kayo. May mga batas tayong sinusunod at may mga mata ring nakakakita sa bawat kalupitang ginagawa nyo. Ang katahimikan ay biglang bumalot sa buong punerarya. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan, hindi na tungkol kay Jirel, kundi tungkol sa biglang paglitaw ng isang makapangyarihang tagapagtanggol. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Jirel na hindi siya nag-iisa. Ngunit ang munting pag-asang yon ay panandalian lamang. Mabilis na lumipas ang mga araw at dumating ang huling sandali ng paglilibing. Sa ilalim ng makulimlim na kalangitan at ang patuloy na pagpatak ng ulan sa mga itim na payong, pinanood ni Jirel ang pagbaba ng kabaong ni Ravero sa lupa. Kasabay ng huling hantungan ng kanyang asawa ay ang tila paglilibing din sa lahat ng kanyang pangarap. Pagbalik sa malawak at malamig na dinhito ng mga Villacortes, hindi man lang pinatuloy si Jirel sa loob ng tarangkahan. Ang malaking bakal na pinto ay nanatiling nakasara sa kanyang harapan. Isang matanda at kupas na vali ang biglang inihagis mula sa loob. Bumagsak ito ng marahas sa basang semento, dahilan upang bumukas ang lock nito at kumalat ang kanyang mga gamit sa putikan. "Umalis ka na rito, Jirel. Wala ka ng puwang sa pamamahay na ito." Ang sigaw ni Doña Virilla mula sa balkonahe, habang nasa tabi niya si Zorayla na nakangisi. "Ipinasara ko na ang lahat ng iyong mga bank account. Wala kang makukuha kahit isang sentimo. Mula ngayon, ikaw ay isang basurang itinapon na namin. Huwag na huwag mo nang papangalanan ang sarili mo bilang isang Villacortes." Nakaluhod si Jirel sa gitna ng ulan. Pilit na pinupulot ang kanyang mga kwerdas at sinulid na ngayon ay nabahira na ng putik. Ang bawat patak ng ulan ay humahalo sa kanyang mga luha habang pinagmamasdan ang malaking bahay na kanyang pinagsilbihan ng buong katapatan sa loob ng 10 taon. Ang lamig ng gabi ay dahan-dahang gumagapang sa kanyang balat, subalit ang mas matinding lamig ay ang kawalan ng katiyakan sa kanyang kinabukasan. Sa gitna ng kanyang pagluha, isang anino ang tumakip sa kanya mula sa ulan. Ang tunog ng pagbukas ng isang payong ay nagpatingala sa kanya. Naroon muli si Ziven. Hawak ang isang itim na payong.
Pinoprotektahan siya mula sa bagsak ng langit. Yumukod ang lalaki at inabot ang isang maliit na puting card na basa na rin ng ulan, ngunit malinaw pa rin ang nakasulat. Huwag kang pumirma sa kahit anong dokumentong ibibigay nila sa iyo bukas, Jarrell. Bulong ni Ziven, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang seryosong babala. Hindi mo kailangang magdusa sa ganitong paraan. Mayroon pang ibang paraan upang mabawi ang lahat. Napatitig si Jarrell sa mga mata ng abogado. Isang tanong ang pilit na lumalabas sa kanyang isipan. Bakit may isang taong handang tumulong sa kanya nang walang kapalit? At ano ang ibig sabihin ng babalang huwag siyang pipirma sa kahit anong papel? Ang bawat patak ng ulan na humahagupit sa balat ni Jarrell ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang pagkatao. Pinapaalala sa kanya ang bawat hirap na tiniis niya sa loob ng 10 taon. Nakaluhod siya sa malamig na semento. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang pilit na kinukuha ang mga basang sinulid na ngayon ay nagkakabuhol-buhol na sa putikan. Ito na lamang ang natira sa kanya, ang mga gamit sa pananahi na naging tanging saksi sa kanyang mga gabi ng pagluha at pagtitiis. Ang malaking gate ng dinhito ng mga Villa Cortes ay nananatiling nakasara, isang matigas na harang na naghihiwalay sa kanyang nakaraan at sa kawalan ng katiyakan ng kanyang hinaharap. Zay, tumayo ka na riyan. Hindi nararapat na dumanas ka ng ganitong uri ng pagtrato. Ang baritono at mahinahong boses ni Attorney Ziven Calderon ang bumasag sa ritmo ng ulan. Dahan-dahang itinuon ni Ziven ang itim na payong upang protektahan ang nangangatog na katawan ni Jarrell. Hindi siya nagdalawang isip na lumubog din sa basa at maduming semento upang tulungan ang babae na pulutin ang kanyang mga gamit. Ang init na nagmumula sa presensya ng lalaki ay tila isang maliit na apoy sa gitna ng nagyayelong gabi. Sa ilalim ng madilim na langit, ang mga mata ni Ziven ay nagsilbing tanglaw para kay Jarrell. Nag-aalok ng isang uri ng pagkalinga na matagal na niyang hindi nararamdaman. Ipinagbukas siya ni Ziven ng pinto ng sasakyan at maingat siyang pinaupo sa loob. Pagdating sa isang maliit, ngunit malinis at payapang apartment, agad na kumuha ang abogado ng isang makapal na kumot at maingat na ibinalabal iyon sa mga balikat ni Jarrell. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik siya na may dalang isang tasa ng mainit na salabat. Ang usok nito ay nagdadala ng amoy ng luya na bahagyang nagpakalma sa naguguluhang isipan ng babae. Inumin mo muna ito. You need to get warm. Baka magkasakit ka. Utos ni Ziven na may halong pakiusap. Nakatitig lamang si Jarrell sa baso. Ang kanyang mga luha ay muling pumatak at humalo sa mainit na inumin. Bakit niyo ginagawa ito, Attorney Ziven? Bakit niyo tinutulungan ang isang taong wala ng kahit ano? Umupo si Ziven sa kanyang harapan. Ang kanyang mga kamay ay magkadikit at ang mukha ay seryoso. Hindi totoo na wala kang kahit ano, Z. Sa katunayan, ikaw ang may-ari ng lahat ng iniwan ni Raveiro. 6 na buwan, bago siya pumanaw, palihim akong pinuntahan ni Raveiro sa aking opisina. Alam niya ang kanyang kondisyon at higit sa lahat, alam niya ang pagkukulang niya sa iyo bilang asawa. Kinuha ni Ziven ang kanyang itim na folder at inilabas ang isang dokumentong may mga selyo at pirma. Inilapag niya ito sa mesa, sa tapat mismo ni Jarrell. Ito ang kopya ng huling testamento ni Raveiro Villacortes. Dito ay malinaw na nakasaad na ang lahat ng kanyang shares sa kumpanya, ang kanyang mga ari-arian, at pati na ang dinhito na kinalakihan niya ay ipinapamana niya sa iyo at sa iyo lamang. Ang mga papeles na ipinipilit ipapirma sa iyo ni Doña Virila ay mga pekeng dokumento upang tinalikuran mo ang iyong karapatan. Nanlaki ang mga mata ni Jarrell. Ang bawat salita ay tila isang malakas na hampas sa kanyang pandinig. Pero bakit niya ito ginawa? Bakit ngayon ko lang ito nalaman? Bumuntong hininga si Ziven, ang kanyang paningin ay lumamlam sa pighati. Natakot siya, Z. Natakot siya sa impluwensya ng kanyang ina
at sa panganib na dala ni Zorayla. Pero bago siya mawala, naramdaman niya ang matinding utang na loob sa iyong katapatan. Ngunit may isa pang bagay na kailangan mong malaman at ito ang pinakamahirap na bahagi. Tumayo si Ziven at lumapit sa bintana. Pinagmamasdan ng ulan na tila walang balak tumigil. Ang pagkamatay ni Ravero ay hindi isang simpleng atake sa puso. Nakuha ko ang lihim na autopsy report at ang listahan ng mga gamot na iniinom niya sa huling mga araw niya. Ang bote ng gamot na nakita mo sa ospital ay hindi pampalakas ng puso. Ito ay isang uri ng lason na dahan-dahang nagpapahina sa kanyang sistema hanggang sa tuluyan itong bumigay. Ang pakiramdam ni Jerel ay tila ba huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang bawat alaala niya ng pag-aalaga sa asawa, ang bawat gamot na ibinibigay niya rito, ay biglang nabalutan ng malagim na pagdududa. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig ng higit pa sa dati at ang kanyang hininga ay naging mababaw at mabilis. Sinasabi niyo ba, ang tinig ni Jerel ay halos pabulong na lamang sa sobrang pait. Sinasabi niyo bang pinatay siya ng mga taong pinagkakatiwalaan niya? Humarap si Ziven sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang matibay na determinasyon. Pinatay siya dahil sa kasakiman, Z. At ngayon, ikaw ang susunod nilang target kapag nalaman nilang hawak natin ang katotohanan. Ngayon, itatanong ko sa iyo, handa ka bang lumaban para sa hustisya ni Ravero? O hahayaan mo na lang na yurakan nila ang iyong dangal hanggang sa huli? Ang katahimikan sa loob ng kwarto ay naging kasing bigat ng isang dambuhala. Nakatitig si Jerel sa dokumento sa harap niya, habang ang anino ng kanyang nakaraan at ang banta ng panganib sa hinaharap ay nagsisimulang magsanib sa kanyang gunita. Ano ang gagawin ng isang babaeng wala nang matataguan kapag nalaman niyang ang taong minahal niya ay kinitlan ng buhay ng mismong mga kamag-anak nito? Ang bawat sandali ng katahimikan sa loob ng maliit na apartment ni Attorney Ziven ay tila isang mabigat na pasanin sa dibdib ni Zyrel. Nakatitig siya sa kanyang sariling mga kamay, ang mga daliring tila naging kasangkapan sa isang krimeng hindi niya sinasadya. Sa loob ng 10 taon, ang mga kamay na ito ang nag-ayos ng BAP-AO ni Ravero. Ang mga kamay na ito ang naghanda ng kanyang pagkain at ang mga kamay ring ito ang nagpapainom sa kanya ng mga gamot na akala niya ay magpapalakas sa kanyang asawa. Ngunit ngayon, ang bawat gunita ng kanyang pag-aalaga ay tila naging isang malupit na biro. Hindi ko alam, Ziven. Pabulong na wika ni Zyrel. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng hikbi at pait. I gave him those vitamins. Ang sabi ni Zorayla, mga imported na gamot iyon para sa puso. I trusted her because I thought she cared for him too. Ako ba ang pumatay sa sarili kong asawa? Mabilis na lumapit si Ziven at hinawakan ang magkabilang balikat ni Jerel. Pilit na ibinabalik ang tingin nito sa katotohanan. Huwag mong sisihin ang sarili mo, Zai. Ginamit nila ang kabutihan mo para sa kanilang masamang plano. Ngunit hindi sapat ang hinala ko lamang. Kailangan mong marinig ang lahat mula sa kaisa-isang tao na nakakita sa lahat ng nangyari sa loob ng dinhito ninyo. Dinala ni Ziven si Jerel sa isang liblib na bahagi ng lungsod kung saan ang mga bahay ay dikit-dikit at ang amoy ng usok ng kahoy ay humahalo sa malamig na hangin ng gabi. Sa dulo ng isang makitid na eskinita, huminto sila sa harap ng isang maliit na bahay na gawa sa lumang kahoy. Ang pagbukas ng pinto ay naglabas ng liwanag mula sa isang gaserang tila naghihingalo na. Doon ay nakita ni Jerel si Manang Rosa, ang matandang tagapagsilbi na itinuring niyang pangalawang ina, na ngayon ay tila mas lalong tumanda at nanghina simula nang paalisin ito sa mansyon. Nang makita si Jerel, agad na bumuhos ang mga luha ni Manang Rosa. Iha, patawarin mo ako. Patawarin mo ako dahil wala akong nagawa para protektahan ka. Sa loob ng maliit na sala, sa gitna ng amoy ng luma at alikabok, isinalaysay ni Manang Rosa ang katotohanang mas mapait pa sa kamatayan. Nakita ko siya, Z. Isang gabi,
Nakita ko si Zorayla na palihim na pinapalitan ng laman ng mga bote ng gamot ni Sir Aveiro. Nang subukan kong magsumbong kay Doña Virila, hindi niya ako pinakinggan. Sa halip, sinampal niya ako at pinagbantaang papatayin ang pamilya ko kung magsasalita ako. Sabi niya, baon sa utang ang kumpanya at si Zorayla lamang ang tanging pag-asa upang hindi sila mauwi sa kalsada. Hinayaan niya ang sariling anak na dahan-dahang mamatay para lamang sa pera. Ang bawat salita ni Manang Rosa ay tila isang malakas na hampas ng alon na tumatama sa katawan ni Jirel. Ang pighati ay dahan-dahang napalitan ng isang nanunuot na lamig sa kanyang puso. Ang kanyang biyenan, ang babaeng itinuring niyang pamilya, ay handang isakripisyo ang sariling dugo at laman para lamang sa kapangyarihan. Bago sila umalis, tumayo si Manang Rosa at kinuha ang isang lumang kahon ng tahiyang gawa sa Nara mula sa ilalim ng kanyang higaan. Inabot niya ito kay Jirel nang may panginginig ang mga kamay. Ito lamang ang tanging bagay na naisalba ko bago nila itapon ang mga gamit mo, iha. Ito ang kahon ng nanay mo na itinago ko sa bodega para hindi nila masira. Nang hawakan ni Jirel ang makinis at luma ng kahon, tila bumalik ang lahat ng lakas na nawala sa kanya. Ito ang tanging alaala ng kanyang nakaraan, ng kanyang simpleng pangarap bago siya naging isang bilanggo sa gintong hawla ng mga Villacortes. Ang kalyo sa kanyang mga daliri ay tila naging simbolo ng kanyang katatagan. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay muling nabasag ng buksan ni Ziven ang telebisyon sa maliit na silid. Isang biglaang anunsyo mula sa balita ang kumuha sa kanilang atensyon. Ang mukha ni Zorayla ay bumulaga sa screen, nakasuot ng isang formal na itim na damit, habang pilit na pinatutulo ang mga luha sa harap ng mga kamera. I am officially announcing that I will be taking over the management of Villacortes Hotels, wika ni Zorayla na may kasamang mapagpanggap na hikbi. I am doing this not just for Aveiro, but for our child. I am carrying Raveiro's heir, the fruit of our secret love. I will protect his legacy from anyone who wants to take it away. Napatitig si Jirel sa telebisyon. Ang kanyang hininga ay tila huminto. Ang kasinungalingang yon ay ang huling pako sa krus na kanyang pinapasan. Alam niyang sa sandaling ito, ang laban ay hindi na lamang tungkol sa kanyang sariling dangal, kundi tungkol sa pagpigil sa mga demonyong gustong angkinin ang lahat. Pregnant? Pabulong na wika ni Jirel. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik na sa galit. Ziven, hindi ko hahayaang manalo ang kasinungalingang ito. Hindi sila nararapat sa kahit anong iniwan ni Raveiro. Ang silid ay binalot ng isang mabigat na tensyon. Ang mukha ni Jirel ay hindi nakakikitaan ng pighati, kundi ng isang determinasyong kasing talim ng karayom. Sa labas, ang hangin ay muling umihip ng malakas, tila nagbabadya ng isang mas malaking bagyo na parating sa buhay ng mga Villacortes. Ngunit sa pagkakataong ito, si Jirel ay hindi na ang babaeng tatakbo sa ulan para magtago. Siya na ang unos na wawasak sa kanilang lahat. Ang mga mata ni Jirel ay hindi na namumula sa walang katapusang pagluha. Sa halip, ang mga ito ay tila naging dalawang nagniningas na uling sa gitna ng kadiliman. Ang bawat hapdi ng sampal ni Doña Virila at ang bawat pangungutya ni Zorayla ay dahan-dahang naging bakal sa loob ng kanyang dibdib. Sa loob ng maliit na silid-aklatan ni Attorney Ziven, ang tanging maririnig ay ang banayad na paglipat ng mga pahina ng dokumento na tila mga pakpak ng ibon na naghahanap ng laya. Doon, sa gitna ng mga bundok ng papel, nagsimulang magbago ang anyo ng isang babaeng dati ay sunod-sunuran lamang. You need to understand these numbers, Zai. Mahinahong paliwanag ni Ziven habang itinuturo ang mga butas sa financial report ng Villacortes Hotels. Ang bawat pirma mo ay mahalaga. Huwag mong hahayaan na gamitin nila ang iyong pangalan nang wala kang alam. Sa ilalim ng madilaw na liwanag ng desk lamp, napansin ni Jirel ang malalim na pagod sa mga mata ni Ziven. Ang abogado ay halos hindi na natutulog
upang tulungan siyang bumuo ng kaso. Isang hindi maipaliwanag na init ang dahan-dahang gumapang sa puso ni Jirel. Isang pakiramdam na matagal na niyang nakalimutan. Nang tangkaing abutin ni Jirel ang isang folder, hindi sinasadyang dumampi ang kanyang mga daliri sa mainit na kamay ni Ziven. Ang pagdampi na iyon ay tila isang kuryenteng gumuhit sa kanyang balat, dahilan upang kapwa sila mapatitig sa isa't isa. Dahan-dahang iniangat ni Ziven ang kanyang kamay at banayad na inalis ang isang langking buhok na humaharang sa mukha ni Jirel. Ang kanyang haplos ay kasinggaan ng isang pangarap, puno ng isang uri ng paggalang na kailanman ay hindi ibinigay ni Ravero. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ng gabi ay naging kasing tamis ng isang lihim na pangako. Ang bawat mabilis na tibok ng puso ni Jirel ay tila isang awit ng muling pagsilang. Kinabukasan, tumayo si Jirel sa harap ng salamin. Hindi na ang maputlang asawa na laging nakayuko ang nakikita niya. Kinuha niya ang isang lipstick na may kulay na terakota. Isang kulay na kailanman ay hindi niya ginamit dahil sa utos ni Doña Virilla na maging simple lamang. Ang pagpahid ng kulay na yon sa kanyang mga labi ay tila isang deklarasyon ng digmaan. Nagtungo siya sa kanilang lumang bangko nang may matikas na tindig. Doon, sa harap ng mga dokumentong ipinakita ng bank manager, nakita niya ang malinaw na katotohanan. Ang kanyang mga pirma ay ginaya sa paraang tila isang eksperto ang gumawa. Ang kanyang mga pinaghirapang ipon mula sa pagtatahi ay nilimas ng walang bakas ng awa. "I didn't sign this," malamig na wika ni Jirel sa manager. Ang kanyang boses ay walang bakas ng panginginig. "At titiyakin ko na ang bawat sentimong ninakaw niyo sa akin ay babalik ng may kasamang interes." Pagbalik niya sa apartment ni Ziven, isang maliit na kahon na nakabalot sa kayumangging papel ang naghihintay sa pintuan. Walang pangalan ang nagpadala, tanging ang kanyang pangalan lamang ang nakasulat sa itaas. Sa pag-aakalang isa itong ebidensya mula kay Manang Rosa, mabilis itong binuksan ni Jirel. Ang kanyang hininga ay biglang naging mababaw nang makita ang nilalaman nito. Isang manika na gawa sa basahan ang dahan-dahang lumabas mula sa loob ng kahon. Ang katawan nito ay tadtad ng mga hiwa mula sa gunting, at ang leeg nito ay mahigpit na nakatali ng isang itim na sinulid. Ang mismong sinulid na ginagamit ni Jirel sa kanyang pagtatahi. May kasama itong isang maliit na papel na ang mga titik ay tila isinulat sa pamamagitan ng dugo. "Tumigil ka na kung ayaw mong sumunod sa kanya," ang nakasulat sa papel. Ang kahon ay dahan-dahang dumausdos mula sa mga kamay ni Jirel at lumikha ng isang matigas na tunog nang tumama ito sa sahig, dahilan upang magkalat ang mga pira-pirasong tela ng manika. Ang lamig ng takot ay muling gumapang sa kanyang likuran, ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya hinayaang manginig ang kanyang mga tuhod. Naramdaman niya ang matitibay na kamay ni Ziven na humawak sa kanyang mga braso. Pilit siyang pinapakalma sa gitna ng panibagong panganib. "Zai, look at me!" Bulong ni Ziven. Ang boses nito ay puno ng proteksyon. "Hindi kita iiwan. Hindi ka na mag-iisa sa laban na ito." Napatingin si Jirel sa dugoang manika sa sahig at pagkatapos ay sa mga mata ni Ziven. Alam niyang ang bawat hakbang niya, pasulong ay puno ng panganib. Ngunit ang init ng mga kamay ng lalaking nasa harap niya ay sapat na upang ituloy ang laban. Ang tanong na lamang ay kung hanggang saan ang kayang gawin ng kanyang mga kaaway upang manatili sa kapangyarihan, at kung handa ba siyang isakripisyo ang bagong nahanap na kapayapaan para sa isang hustisya na tila kay hirap abutin. Ang bawat ikot ng gulong ng sasakyan sa baku-bakong daan patungo sa liblib na bahagi ng probinsya ay tila isang karera laban sa tadhana. Sa loob ng sasakyan, ang katahimikan ni Jirel at Attorney Ziven ay binalot ng isang mabigat na tensyon. Ngunit may kasama ring hindi maipaliwanag na katiwasayan dahil sa presensya ng isa't isa. Ang sikat ng araw ay unti-unti nang naglalaho sa likod ng mga bundok, nag-iiwan ng kulay kahel at lilang guhit sa langit
na tila mga galos sa balat ng gabi. Ziven, paano kung ayaw niyang magsalita? Paano kung tinakot na rin siya ni Doña Virila? Pabulong na tanong ni Jirel. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang luma at kupas na bag. Huwag kang mag-alala, Zay. Ang konsensya ng isang tao ay hindi kayang bayaran ng kahit anong halaga ng salapi habang buhay. Sagot ni Zyven habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon sa madilim na kalsada. Kailangan nating makuha ang orihinal na video ng pagpirma ni Raveiro. Yun ang magiging pinakamalakas nating sandata. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang maliit at payak na bahay. Ang amoy ng tuyong dahon at basang lupa ay humahalimuyak sa hangin. Si Ginoong Santos, ang matandang notaryo publiko, ay nanginginig ang mga kamay nang harapin sila. Sa simula ay puno ito ng pag-aalinlangan, ngunit nang makita ang tapat at nagsumasamong mga mata ni Jirel, isang babaeng kababayan niya mula sa Iloilo. Ang pader ng takot sa puso ng matanda ay unti-unting gumuho. Inabot nito sa kanila ang isang maliit na flash drive na naglalaman ng katotohanan. Ang video kung saan malinaw na makikita ang pagpirma ni Raveiro sa huling testamento habang idinedeklara ang kanyang tunay na pagmamahal at pagsisisi kay Jirel. Ngunit nang lumabas sila ng bahay, ang katahimikan ng gabi ay biglang nabulabog ng malakas na liwanag mula sa mga headlight ng isang itim na sasakyan na naghihintay sa labas. Ang malakas na ugong ng makina ay tila isang babala ng panganib. Bago pa man makapagsalita si Jirel, naramdaman niya ang mabilis na paghila ni Ziven sa kanyang braso. "Zay, yumuko ka!" Ang matatag na utos ni Ziven, mabilis silang nakabalik sa loob ng kanilang sasakyan habang ang mabilis na pag-ikot ng mga gulong sa tuyong lupa ay lumikha ng makapal na alikabok na nagmistulang tabing sa gitna ng habulan. Sa bawat kurbada ng daan, ang takot ni Jirel ay tila sasabog na sa kanyang dibdib. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, ang isang kamay ni Ziven ay bumitaw sa manibela upang mahigpit na hawakan ang kanyang nanginginig na palad. Ang init ng hawak na yon ay tila isang angkla na nagpapanatili sa kanya sa gitna ng unos. Nang makalayo sila at makahanap ng isang ligtas na bahagi ng highway, itinigil ni Ziven ang sasakyan sa ilalim ng isang malaking puno. Ang tanging maririnig na lamang ay ang mabilis at malalim na paghinga ng dalawa. Napansin ni Ziven ang isang maliit na galos sa braso ni Jirel. Marahil ay nakuha nito nang mabilis silang pumasok sa sasakyan. Kinuha ni Ziven ang isang maliit na first aid kit mula sa glove compartment. Maingat at dahan-dahan niyang nilinis ang sugat ni Jirel. Ang bawat dampi ng bulak na may alkohol ay sinasabayan niya ng malambot na ihip ng kanyang hininga upang maibsan ang hapdi. Ang bawat kilos ni Ziven ay puno ng pag-iingat na tila ba ang babaeng nasa harap niya ay isang napakahalagang hiyas na ayaw niyang mabasag. "Salamat, Ziven. Palagi ka nalang naririyan para iligtas ako," pabulong na wika ni Jirel habang ang kanyang mga mata ay nakatitig sa seryoso ngunit mapagmahal na mukha ng abogado. Itinigil ni Ziven ang kanyang ginagawa at sinalubong ang tingin ni Jirel. Ang distansya sa pagitan ng kanilang mga mukha ay dahan-dahang naglaho, sapat na upang maramdaman nila ang init ng hininga ng isa't isa. Ang bawat pintig ng puso ni Jirel ay tila isang mabilis na tambol na sumasabay sa katahimikan ng gabi. "Hindi kita hahayaang masaktan mo, Lizzie. Handa akong itaya ang lahat para makuha mo ang hustisyang nararapat sa iyo." Ang bulong ni Ziven na tila isang banal na panata. Hinawakan niya ang pisngi ni Jirel. Ang kanyang hinlalaki ay banayad na humahaplos sa balat nito bago siya lumayo ng bahagya upang bigyan ng babae ng puwang na huminga. Ngunit ang munting sandali ng kapayapaan ay biglang naputol nang magliwanag ang screen ng telepono ni Ziven na nakapatong sa dashboard. Isang mensahe ang bumulaga na nagmula sa kanyang impormante sa loob ng Villa Cortes Hotels. Ang mukha ni Ziven ay biglang namutla habang binabasa ang balita. "Z,
Napaaga ang plano nila, ang seryosong pahayag ni Ziven. Buksan man ang araw, gaganapin na ang formal na paglilipat ng lahat ng ari-arian at posisyon kay Zurayla. 12 oras na lang ang meron tayo bago mawala ang lahat ng tuluyan. Napatitig si Jirel sa kawalan. Ang kanyang puso ay tila muling pinitpit ng isang dambuhalang kamay. Bukas ay ang araw na magtatakda kung siya ay mananatiling biktima o tatayo bilang tunay na reyna ng kanyang sariling buhay. Ngunit sa gitna ng matinding panganib, may isang tanong na mas lalong nagpapabagabag sa kanyang loob. Sapat na ba ang mga ebidensyang hawak nila upang tapatan ang kasamaang nakaugat na sa pamilyang Villacortes? Ang silid pulungan ng Villacortes Hotels ay binalot ng isang napakabigat na katahimikan na tila ba ang bawat hininga ng mga naroroon ay pinipigil ng isang hindi nakikitang kamay. Ang amoy ng mamahaling kape at ang lamig ng aircon ay hindi sapat upang palamigin ang tensyong nagmumula sa gitna ng lamesa. Nakatayo si Doña Virilla sa dulo ng mahabang mesa. Ang kanyang mukha ay puno ng isang mapanlinlang na ngiti habang nakatingin sa mga miyembro ng board. Sa kanyang tabi, si Zurayla ay tila isang reyna na nakasuot ng makinang na itim na bestida. Ang kanyang mga kamay ay marahang nakapatong sa kanyang tiyan, isang kilos na sadyang ginagawa upang paalalahanan ng lahat sa tagapagmana na kanyang dinadala. Mga Ginoo, ngayong formal na nating nailibing ang aking anak na si Ravero, kailangang magpatuloy ang ating operasyon. Ang mapagmataas na boses ni Doña Virilla ay umalingaw-ngaw sa 4 na sulok ng silid. Hindi natin hahayaang mapunta ang pinaghirapan ng aking pamilya sa kamay ng isang babaeng walang alam, kundi ang manahi sa probinsya. Kaya naman, formal ko nang ipinapasa ang pamumuno at ang lahat ng shares ni Ravero sa babaeng tunay na nagmahal sa kanya at ngayon ay nagdadala ng kanyang magiging anak, si Zurayla. Ang dahan-dahang pagbaba ng pluma ni Zurayla patungo sa dokumento ay tila naging isang mabagal na eksena sa isang pelikula. Ang bawat sentimetro ng paglapit nito sa papel ay tila isang pako sa krus na pinapasan ni Jirel. Ngunit bago pa man dumampi ang tinta sa papel, ang malakas na pagtulak sa 2 malalaking pinto ng silid ay gumising sa lahat mula sa kanilang pagkakaidlip. Bumukas ang pinto ng may awtoridad at doon ay tumambad si Jirel. Hindi na siya ang babaeng basang-basa sa ulan at nakayuko sa pighati. Nakasuot siya ng isang dekalidad na vest na kulay pula ng alak. Isang disenyong siya mismo ang gumawa na nagpapakita ng bawat kurba ng kanyang bagong nahanap na katatagan. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mga labi ay pinatingkad ng lipstick na kulay lupa. Sa kanyang tabi ay si Attorney Ziven Calderon na ang bawat hakbang ay nagpapahiwatig ng isang hindi matatawarang kapangyarihan. Itigil ang pirmahang iyan. Ang boses ni Jirel ay hindi malakas, ngunit ang bawat pantig ay tila isang utos na hindi maaring baliin. Ang kanyang paningin ay diretsyo at walang takot na sinalubong ang nanlilisik na mga mata ng kanyang biyenan. Napatayo si Doña Virilla, ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng mesa. Jirel, anong karapatan mong pumasok dito? Guards, ilabas ang babaeng ito. Hindi siya kabilang sa kumpanyang ito. Hindi man lang kumurap si Jirel. Sa halip, marahan niyang itinabi ang isang silya at tumingin kay Ziven. Agad na inilapag ng abogado ang isang itim na folder sa ibabaw ng mesa. Ang tunay na bigat ng mga dokumento ay tila naramdaman ng lahat sa loob ng silid. I am Attorney Ziven Calderon and I am here to present the last will and testament of Mr. Ravero Villacortes. Ang boses ni Ziven ay malamig at puno ng katiyakan. Kasama nito ang isang court order na nagpapatigil sa anumang transfer ng assets hanggat hindi nababasa ang tunay na testamento. At higit sa lahat, hawak namin ang orihinal na video recording ng pagpirma ni Ginoong Villacortes, kung saan malinaw niyang sinasabi na ang lahat ng kanyang pag-aari, pati na ang upuang kinauupuan niyo ngayon, Ginang, ay ipinapamana niya sa kanyang asawa.
Si Jirel Villacortes. Ang mukha ni Doña Virila ay biglang nawalan ng kulay. Tila ba ang lahat ng dugo sa kanyang katawan ay dumanas ng biglaang pagbaba. Si Zoraila naman ay napabitaw sa pluma. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig, habang ang dokumentong kanina lamang ay tila kanyang pasaporte sa kayamanan ay naging isang walang kwentang piraso ng papel. Dahan-dahang lumapit si Jirel sa dulo ng mesa. Ang bawat hakbang niya ay tila isang sadyang pagdurog sa pagkatao ng mga babaeng sumira sa kanyang buhay. Nang makarating siya sa harap ni Doña Virila, hindi siya sumigaw. Tinitigan niya lamang ito ng may malalim na awa, isang uri ng awa na mas masakit pa sa anumang sampal. Pagkatapos, marahan niyang hinawakan ang likod ng upuan ng presidente ng kumpanya. Ang upuang sadyang inilaan para sa kanya ng asawang sa huling sandali ay natutong humingi ng tawad. "You said I was just a seamstress from the province," pablong na wika ni Jirel, sapat na upang marinig ng lahat. "Well, this seamstress is about to mend all the holes you've made in this family's legacy. Umalis ka sa upuan ko, Ginang." Sa sobrang pagkabigla at kahihiyan, dahan-dahang napaurong si Doña Virila. Ang bawat miyembro ng board ay nakatingin na ngayon kay Jirel nang may bagong uri ng paggalang. Sa gitna ng katahimikan, naupo si Jirel sa kabisera ng mesa. Ang kanyang pakiramdam ay tila ba ang lahat ng pasakit sa loob ng 10 taon ay biglang gumaan, ngunit alam niyang hindi pa ito ang katapusan. Biglang tumayo si Zoraila. Ang kanyang mukha ay naging kasing talim ng isang kutsilyo. "You can have the company, Jirel, but you can never have the bloodline. My child is the real heir. Ravero's son will take everything back from you balang araw." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Jirel. Marahan niyang binuksan ang kanyang sariling bag at kinuha ang isang maliit na puting sobre na nagmula sa isang kilalang ospital. "I was waiting for you to say that, Zoraila. Kaya lang, mukhang may nakalimutan kang sabihin sa board at kay Doña Virila." Inilapag ni Jirel ang medical record sa harap ni Zoraila, kung saan ang mga salitang nakasulat sa loob ay tila naging isang hatol ng kamatayan para sa lahat ng kanyang mga kasinungalingan. "How can you be pregnant with Ravero's child if you had your hysterectomy 3 years ago? Kaninong dugo ang ginagamit mo para lokohin kami, Zoraila?" Ang katahimikan sa loob ng silid ay muling naging mas malalim, habang ang lahat ng mata ay nakatuon na ngayon sa namumutlang mukha ni Zoraila. Ang tanong na ito ay hindi lamang sumira sa plano ng mga Villacortes, kundi ito rin ang nagbukas ng pinto para sa isang katotohanang mas malagim pa kaysa sa pagnanakaw ng yaman. Ang katahimikan sa loob ng silid-pulungan ay tila isang malapot na likido na bumabalot sa bawat isa, nagpapahirap sa paghinga at nagpapatigil sa tibok ng oras. Ang medikal na ulat na inilapag ni Jirel ay tila isang hatol na hindi na mababago. Nakatitig ang lahat kay Zoraila na ang mukha ay dahan-dahang nawawalan ng kulay, naging kasing puti ng papel na naglantad ng kanyang pinakatatagong sikreto. Ang bawat miyembro ng board ay nagsimulang magpalitan ng mga bulungan na tila agos ng tubig na dahan-dahang bumubutas sa pader ng kasinungalingan. "Anong ibig sabihin nito, Zoraila? Explain this right now." Ang boses ni Doña Virila ay nanginginig, hindi dahil sa pag-aalala sa kanyang apo, kundi dahil sa takot na mawala ang huling alas na hawak niya laban kay Jirel. Sinubukan ni Zoraila na abutin ang dokumento. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng labis na tila ba may sarili itong buhay. Ngunit bago pa man niya ito mahawakan, marahan itong hinila ni Jirel pabalik. Ang bawat kilos ni Jirel ay tila isang sadyang sayaw ng katarungan. Mabagal, tiyak, at puno ng dignidad. Hindi lang ang pagkakaroon ng anak ang isinikreto mo, Zoraila, pati na rin ang tunay na dahilan kung bakit biglang huminto ang puso ni Ravero. Ang malamig na boses ni Jirel ay umalingaw-ngaw, dahilan upang mapako ang lahat sa kanilang kinauupuan. Tumayo si Attorney Ziven Calderon at inilagay ang isang recorder sa gitna ng mesa. Ang tunog ng pag-ikot ng tape
ay sinundan ng isang tinig na pamilyar sa lahat, ang tinig ni Manang Rosa, na puno ng pighati at takot. Isinalaysay nito ang bawat gabing nakita niya si Zorayla na palihim na pinapalitan ang mga gamot sa puso ni Ravero ng mga kapsulang walang laman o may halong lason. Ang mas masakit, isiniwalat ng matanda na alam ni Doña Virila ang lahat. Ngunit pinili nitong manahimik dahil sa takot na bumagsak ang kumpanya at mawala ang kanilang karangyaan. Ang bawat salita mula sa recorder ay tila isang malakas na hampas sa pagkatao ni Doña Virila. Ang matanda ay dahan-dahang napaupo. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa kawalan habang ang katotohanan ay unti-unting lumulubog sa kanyang diwa. Ang anak na labis niyang ipinagmamalaki ay naging biktima ng kanyang sariling kasakiman. Ang marahas na pagbukas ng pinto ay muling kumuha sa atensyon ng lahat. 2 pulis na nakasuot ng uniforme ang pumasok. Ang kanilang bawat hakbang ay lumilikha ng isang matigas na tunog sa makinis na sahig. Zorayla Lopez, you are under arrest for the murder of Ravero Villacortez and for several counts of financial fraud. Ang anunsyo ng opisyal ay tila naging huling hantungan ng lahat ng ambisyon ni Zorayla. Nagsimulang magwala si Zorayla, ang kanyang mga sigaw ay puno ng desperasyon at galit. Ngunit ang mga bakal na posas na dahan-dahang ikinabit sa kanyang mga kamay ay naging simbolo ng kanyang pagkatalo. Habang kinakaladkad siya palabas, ang kanyang mga mata ay nagpumilit na sumulyap kay Jirel. Ngunit tanging isang payapang mukha lamang ang sumalubong sa kanya. Ang mukha ng isang babaeng hindi na kailanman muling maaapi. Naiwan sa silid si Doña Virila, nakayuko at tila nawalan na ng lakas. Ang lahat ng mga miyembro ng board ay dahan-dahang nagsialisan. Iniwan ng matanda sa kanyang sariling kahihiyan. Sa gitna ng katahimikan, dahan-dahang lumapit si Jarel sa malaking bintana na nakaharap sa portrait ni Ravero sa pader. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang nagtubig, ngunit ang mga luhang ito ay hindi na para sa pighati, kundi para sa kalayaan. Ravero, pabulong na wika ni Jirel, ang kanyang hininga ay tila isang panalangin na lumipad patungo sa langit. Wala na ang mga kasinungalingan, maaari ka na ring mamahinga ng payapa. Naramdaman niya ang banayad na pagdampi ng kamay ni Ziven sa kanyang balikat. Ang init ng palad ng lalaki ay tila isang tahimik na suporta na nagsasabing tapos na ang unos. Humarap si Jirel kay Ziven at sa unang pagkakataon, isang tunay at matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang bawat paghihirap, ang bawat gabi ng pananahi sa ilalim ng malamlam na ilaw ay nagbunga na ng katarungan. Ngunit ang munting sandali ng kapayapaan ay nabasag ng dahan-dahang gumapang si Doña Virila patungo sa paanan ni Jirel. Ang matanda ay nakaluhod na ngayon. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa laylayan ng damit ni Jirel. Ang kanyang mga hikbi ay tila mga pira-pirasong tunog ng isang pusong nawasak ng sariling gawa. Jirel, pakiusap. Ang boses ng matanda ay halos pabulong na lamang, punong-puno ng desperasyon. Huwag mo akong itapon sa kalsada. Alalahanin mo ang lahat ng utang na loob mo sa pamilyang ito. Pinatira ka namin, pinakain ka namin. Pakiusap, huwag mo akong iwan sa ganitong kalagayan. Napatitig si Jirel sa matandang dati ay tila isang dambuhala sa kanyang paningin. Sa sandaling ito, nakita niya ang isang marupok at takot na babae na walang ibang sandata kundi ang manipulasyon ng nakaraan. Ang tanong na nananatili sa hangin ay kung sapat ba ang lahat ng pasakit na naranasan ni Jirel upang tuluyan niyang talikuran ang babaeng naging bahagi ng kanyang buhay sa loob ng 10 taon. Ang bawat daliri ni Doña Virila na nakakapit sa laylayan ng damit ni Jirel ay tila mga huling piraso ng isang kadenang matagal nang sumasakal sa kanyang pagkatao. Habang pinagmamasdan ang matandang babaeng dati, ay kinatatakutan ng lahat. Walang naramdamang galit o paghihiganti si Jirel. Ang tanging nanahan sa kanyang dibdib
ay isang malalim at malamig na kapaguran. Ang mga luhang dumadaloy sa kulubot na mukha ng kanyang biyenan ay hindi na nagdulot ng hapdi sa kanyang puso, kundi isang paalala ng lason na binalot sa pangalan ng utang na loob. Utang na loob, ginang! Ang boses ni Jirel ay kasing hinhin ng ihip ng hangin bago ang takip silim. Ngunit bawat salita ay may bigat na kasing matatag ng bato. Pinatira niyo ako sa mansyong ito? Oo. Pinakain niyo ako sa inyong hapag. Pero sa loob ng 10 taon, bawat subo ko ng pagkain ay may kasamang lason ng inyong pangungutya. Ang bawat gabi ko rito ay ginugol ko sa pagtahi hindi lang ng mga damit niyo, kundi ng sarili kong dangal na paulit-ulit niyong pinupunit. Dahan-dahang iniyuko ni Jirel ang kanyang katawan at isa-isang tinanggal ang mga daliri ng matanda mula sa kanyang kasuotan. Ang pagkilos na ito ay tila isang banal na ritual ng pagpapalaya. Hindi niya itinulak ang matanda, sa halip ay iniwan niya itong nakaluhod sa sarili nitong kahihiyan. Humarap si Jirel kay Attorney Ziven na kanina pa nakasubaybay ng may paghanga at pag-aalala sa kanyang mga mata. I am selling 90% of my shares, Ziven, ang pahayag ni Jirel na nagpatahimik sa buong silid. Hindi ko kailangan ng kayamanang nagmula sa dugo at kasinungalingan. Ibigay mo ang bahagi ng pera para sa mga biktima ng pandaraya ng kumpanyang ito at ang matitira ay gamitin natin para sa mga taong talagang nangangailangan. Gusto ko nang putulin ang anumang nag-uugnay sa akin sa pangalang Villacortes. Ang bawat pirma ni Jirel sa mga huling dokumento ay tila pagtatapos ng isang mahabang kabanata ng pighati. Matapos ang lahat ng legal na proseso, tumayo siya ng may taas noong dignidad. Sa huling pagkakataon, muli niyang tiningnan ang dinhito na naging kanyang bilangguan sa loob ng isang dekada. Ang malalaking haligi nito at ang marangyang dekorasyon ay hindi na nagmukhang palasyo sa kanyang paningin, kundi isang libingan ng mga pangarap na wala ng buhay. Habang naglalakad siya palabas ng gate ng mansyon, bitbit ang kanyang maliit na valley at ang kahon ng tahiyang gawa sa Nara. Ang langit ay dahan-dahang nagpapakita ng kulay, kahel at lila. Ang katahimikan ng paligid ay nabasag lamang ng banayad na tunog ng pag-apak ng kanyang mga sapatos sa tuyong dahon. Sa gitna ng tarangkahan, huminto siya at lumingon. Wala nang bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Ang mabilis na pagbukas ng pinto ng isang sasakyan ay nagpalingon sa kanya. Naroon si Ziven, nakatayo sa tabi ng kotse. Hawak ang isang itim na payong kahit wala namang ulan. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ng abogado. Isang ngiti na nagpapahiwatig ng isang bagong simula. Tapos na ang lahat, Zai. Malumanay na wika ni Ziven habang iniaabot ang kanyang kamay upang tulungan ang babae sa kanyang bitbit. Where to next? Huminga ng malalim si Jirel. Dinadamdam ang sariwang hangin na hindi na nahahaluan ng amoy ng luma at mapang-aping tradisyon. Uuwi na ako, Ziven. Babalik ako sa Iloilo. Doon, sisimulan kong tahiin ang sarili kong buhay sa paraang ako naman ang magdedesisyon. Bago pumasok sa sasakyan, kinuha ni Jirel ang kanyang singsing sa kasal. Ang huling simbolo ng kanyang pagkakagapos. Sa isang marahang kilos, binitawan niya ito sa gilid ng kalsada, hinayaang mawala sa gitna ng mga damo at alikabok. Ang paglaya niya ay hindi nanggaling sa pagkapit sa yaman, kundi sa lakas ng loob na iwanan ng lahat ng nakakasakit sa kanya. Ziven, pabulong na tawag ni Jirel habang nasa loob na sila ng sasakyan. Thank you for being my shelter when everything was falling apart. Tumingin si Ziven sa kanya. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng isang pangako na higit pa sa pagiging abogado at kliyente. Kahit umulan sa Iloilo, sana maalala mong may silong ka palagi sa akin, Zai. Ang sasakyan ay dahan-dahang lumayo mula sa dinhito, iniwan ang anino ng nakaraan na unti-unting nilalamon ng gabi. Ang bawat ikot ng gulong
ay tila paglapit sa isang buhay na punong-puno ng pag-asa. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, may isang maliit na lungkot pa ring nananatili, isang lungkot para sa babaeng nawala ang 10 taon ng kanyang buhay, ngunit may kasamang galak para sa reynang muling nabuhay mula sa mga abo. Ang sikat ng araw sa Iloilo ay tila isang mainit na yakap na nagmumula sa kailaliman ng langit, malayo sa malamig at mapanglaw na atmosfera ng dinhito sa Cebu. Dito, ang hangin ay may kasamang halimuyak ng alat mula sa dagat at ang bango ng mga bagong tina na tela. Sa loob ng isang maliwanag na gusaling gawa sa kawayan at semento, ang ritmo ng mga makina sa pananahi ay tila isang masayang kanta ng pagsisikap na bumabalot sa buong silid. Ito ang hibla ng buhay, ang siomai na naging santuwaryo hindi lamang para kay Jirel, kundi para sa 10 iba pang kababaihan na may kani-kaniyang kwento ng pighati at pagbangon. Nakatayo si Jirel sa gitna ng silid, nakasuot ng isang mahabang bestida na may makukulay na disenyong bulaklak. Ang kanyang buhok ay malayang humahalik sa kanyang mga balikat at ang kanyang mga mata ay hindi nakakikitaan ng bakas ng puyat o takot. Ang dating pamumutla ay napalitan ng isang malusog na kulay na tila hinaplos ng sikat ng araw. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang isang pirasong tela na kasing lambot ng ulap. Dahan-dahan lang sa pag-ikot ng sinulid, Aling Marta. Malumanay na wika ni Jirel habang inaalalayan ang kamay ng isang matandang babae na may mga bakas ng pasa sa braso. Kahit gaano kagulo ang mga hibla ng ating nakaraan, basta't may tiyaga tayong ayusin ito, makakabuo tayo ng isang magandang obra. Ang bawat tahi ay simbolo ng ating lakas. Napangiti ang matanda, isang ngiting puno ng pag-asa na bihirang makita sa mga biktima ng karahasan. Sa bawat araw na lumilipas, nararamdaman ni Jirel na ang pagtulong sa mga babaeng ito ay ang tunay na gamot sa kanyang sariling mga sugat. Ang pondong nakuha niya mula sa pagbebenta ng shares sa kumpanya ni Rivero ay ginamit niya upang magtatag ng isang legal na tanggapan na nagbibigay ng libreng serbisyo para sa mga asawang inabuso at ninakawan ng karapatan. Pakiramdam niya, sa bawat kasong na ipapanalo nila, ay unti-unti ring nabubura ang mga masasakit na alaala ng kanyang 10 taong pagkabilanggo. Sa dulo ng silid, malapit sa pintuan, nakasandal ang isang itim na payong. Maayos itong nakatiklop at tila isang tahimik na bantay sa kanyang bawat galaw. Tuwing hapon, bago matapos ang trabaho, hindi mapigilan ni Jirel na sulyapan ang payong na yon. Naaalala niya ang init ng kamay na humawak dito sa gitna ng unos at ang boses na nangakong magiging silong niya sa anumang ulan. 6 na buwan na ang nakalilipas at bagaman nagpapadala ng mga liham at balita si Ziven, pinili muna ni Jirel na hanapin ang sarili bago muling magbukas ng puso. Ang banayad na tunog ng mga kampanang tanso sa pintuan ay nagpalingon kay Jirel. Sa pag-aakalang isa lamang itong mamimili, muli siyang ngumiti at handa ng bumati. Ngunit ang kanyang hininga ay biglang naging mababaw nang makita ang isang matangkad na anino na nakatayo sa may baitang ng hagdan, nagniningning sa ilalim ng liwanag ng papalubog na araw. Naroon si Ziven, nakasuot ng isang simpleng puting polo shirt. Ang mga manggas ay nakatupi hanggang siko. Wala sa kanyang mga kamay ang mabibigat na folder o mga dokumentong legal. Sa halip, may dala siyang isang malaking kumpol ng sariwang bougainvillea na kasing kulay ng dapit hapon. Ang kanyang mga mata ay nananatiling kasing lalim ng dagat, ngunit ngayon ay may kasamang kislap ng kagalakan na hindi pa nakikita ni Jirel noon. Ilang buwan ko ring tinitigan ang bawat sulok ng opisina ko sa Cebu, pero parang may kulang na piraso ng ebidensya na hindi ko mahanap-hanap. Ang boses ni Ziven ay tila isang malambot na himig na humaplos sa puso ni Jirel. Kailangan ko palang pumunta rito sa Iloilo para makita ang katotohanang matagal ko nang hinahanap. Dahan-dahang lumapit si Ziven. Ang bawat hakbang niya sa sahig na gawa sa kahoy ay tila isang sadyang
pag-imbita sa isang bagong simula. Huminto siya sa harap ni Jirel, sapat na malapit upang maamoy ng babae ang pamilyar at nakakalunod na bango ng kanyang pabango. Tapos na ang lahat ng laban sa korte. Z, wala na ang mga Villa Cortes na pwedeng gumulo sa iyo. Bulong ni Ziven, ang kanyang paningin ay nakapako sa mga labi ni Jirel na tila isang banal na panata. Ngayon, pwede ko na bang nakuha ang atensyon ng babaeng matagal ko nang hinahangaan? Hindi bilang isang abogado, kundi bilang isang lalaking gustong makasama ka sa bawat pagsikat ng araw. Ang puso ni Jirel ay tila isang mabilis na tambol na sumasabay sa katahimikan ng silid. Ang bawat hibla ng kanyang pag-aalinlangan ay tila unti-unting napuputol. Tiningnan niya ang mga bulaklak, pagkatapos ay ang mukha ni Ziven na puno ng katapatan. Isang matamis at tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang uri ng ngiting tanging, ang kalayaan at tunay na pag-ibig lamang ang makapagbibigay. Gayunpaman, sa likod ng kagalakang ito, isang maliit na katanungan ang pilit na gumagapang sa kanyang isipan. Handa na nga ba siyang hayaan ang lalaking ito na maging bahagi ng kanyang mundong binuo mula sa mga pira-pirasong tela? O sapat na ba ang pagkakaibigan upang mapunan ang puwang na iniwan ng isang dekadang pagdurusa? Ang paglubog ng araw sa dalampasigan ng Iloilo ay nag-iiwan ng mga guhit na ginto at rosas sa malawak na kalangitan. Isang tanawin na tila ba isang dambuhalang piraso ng telang hinabi ng tadhana. Sa balkonahe ng kanyang munting tahanan, nakaupo si Jirel habang hawak ang isang puting bordadong panyo. Ang bawat tusok ng kanyang karayom ay banayad at puno ng katiyakan, malayo sa mabilis at nanginginig na mga tahin niya noon sa mansyon ng mga Villa Cortes. Ang bawat hibla ng sinulid na kanyang ipinapasok ay tila isang dalangin ng pasasalamat para sa kapayapaang tinatamasa niya ngayon. You're still working late, Zai. Baka mapagod ang mga mata mo. Ang malambing na boses ni Ziven ay nagmula sa kanyang likuran. Kasunod ang banayad na paglapag ng isang tasa ng mainit na tsaa sa maliit na lamesang kahoy. Napangiti si Jirel at ibinaba ang kanyang ginagawa. Tumingin siya kay Ziven, ang lalaking hindi bumitaw sa kanyang kamay mula sa gabing basang-basa siya sa ulan hanggang sa sandaling ito na puno ng liwanag. Lumapit si Ziven at marahang tumayo sa kanyang likuran. Ang kanyang mga kamay ay banayad na ipinatong sa mga balikat ni Jirel. Ang init ng palad ng lalaki ay nagbigay sa kanya ng isang uri ng seguridad na kailanman ay hindi niya inakalang matatagpuan niya muli. Minsan, hindi ko pa rin lubos maisip na narito na ako, Ziven. Pabulong na wika ni Jirel habang nakatanaw sa malayo. Balita ko, Doña Virilla is spending her days alone in that big house, waiting for a trial that will never give back her pride. At si Zorayla, kailangan niyang pagbayaran ang bawat buhay na sinira niya sa loob ng rehas. Huminga ng malalim si Ziven at hinawakan ang kamay ni Jirel. Dahan-dahang inangat ito at idinampi ang kanyang mga labi sa mga daliring tadtad ng kalyo mula sa pagtatahi. Ang halik na yon ay puno ng paggalang at isang tahimik na panata ng pag-ibig. Ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagpapakulong sa mga nagkasala, Zay. Ang tunay na katarungan ay ang makita kang malaya, masaya, at muling nagmamahal sa iyong sarili. You have forgiven them by letting go, and that is your greatest victory. Tumayo si Jirel at humarap kay Ziven. Sa ilalim ng naglalahong liwanag ng araw, ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa isang pagkakaunawaan na hindi na nangangailangan ng maraming salita. Ang pagpapatawad na ibinigay ni Jirel sa kanyang sarili ay ang siyang nagbukas ng pinto upang tanggapin ang pagmamahal na inaalay ni Ziven. Isang pag-ibig na hindi mapang-alipin, kundi mapagpalaya. Lawyer ka pa rin ba o naging makata na? Biro ni Jirel nang may kasamang malambing na tawa. Natawa rin si Ziven at mas lalong inilapit ang kanyang mukha sa babae.
I guess I'm just a man who's deeply in love with a woman who mended his heart too. Dahan-dahang isinandal ni Jirel ang kanyang ulo sa balikat ni Ziven. Pinagmamasdan ng unang bituin na sumisibol sa langit. Sa sandaling iyon, alam niyang ang kanyang buhay ay tila isang magandang burda. May mga bahaging madilim ang kulay, may mga bahaging nagkabuhol-buhol, ngunit sa huli, ang lahat ng ito ay nagtagpi-tagpi upang makabuo ng isang obra maestra ng katatagan at pag-asa. Ang aral na natutunan ni Jirel ay mananatili sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. Ang isang babae ay hindi sinusukat sa kung gaano karaming sakit ang kaya niyang tiisin, kundi sa kung paano niya nagagawang itayo ang sarili mula sa pagkawasak. Ang pag-ibig ay hindi dapat maging isang bilangguan. Ito ay dapat na maging isang silong na nagbibigay ng proteksyon at lakas upang lumipad ng mas mataas. Habang ang gabi ay dahan-dahang bumabalot sa Iloilo, ang dalawang anino sa balkonahe ay nanatiling magkayakap, isang simbolo ng isang bagong simula na itinahi ng katapatan at tinapos ng isang wagas na pagmamahal. Tapos na ang laban, wala na ang mga tinik, at ang tanging natitira ay ang malambot at matatag na hibla ng isang buhay na muling nabuo.